Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tulungan ko kayo na may translate po yung Tagalog na mensahe patungong English sa tamang pamaraan. Okay? So ngayon, gagamit na naman po tayo ng panibagong pattern para magawa po natin yon. So ito po yung mga Tagalog na mensahe na itatranslate po natin gamit po ang ating pattern ngayon. Itong phone ay hindi akin, yang payong ay hindi kanya, yung mga bag ay hindi kanila. Okay? So kung mapapansin nyo, laging nagagamit po yan. So maganda pong matutunan ng ating pattern para may translate ng tama yan sa English. Okay? So ang ating pattern po ngayon ay demonstrative pronoun na ginamit ko po bilang adjective plus noun plus linking verb plus adverb na negatibo po ang ibinibigay na ideya plus possessive pronoun na ang tense po natin ngayon ay present tense pa rin. Ang impormasyon na ibinibigay natin ay pang ngayon, hindi pang noon. Yun po ang present tense. Okay po? So, umpisan po muna natin dito sa itong phone ay hindi akin. So, dito tayo sa salitang itong. Ito pong salitang itong kapag in English ay this. Kapag tinignan nyo sa dictionary yan, ang ibibigay sa inyo ay pronoun. Ngayon po, pag sinabing pronoun, napakarami po niyan na klase. Kailangan malaman po natin ng eksakto kung saan nakakabilang po ito na pronoun, itong salitang this. At kung kayo nag-aaral ng parts of speech, malalaman nyo po. Okay? At ang sinasabi ng parts of speech po, itong this ay kasama o kabilang sa tinatawag na demonstrative pronoun. Okay? Pag sinabing demonstrative, salitang tumutulong para makapagturo. Kung mapapansin nyo, itong this kapag tinagalog ay itong. At kung mapapansin nyo, sa salitang itong, nagtuturo tayo. Okay po? So ngayon na alam na natin ng eksaktong klase po ng pronoun itong this at ito nga po demonstrative pronoun, alam na natin sa ating pattern kung saan siya ipoposisyon dito po sa unahan. Kaya itong salitang itong ay kapag in English ay this, inilagay ko sa unahan. Gawa, demonstrative pronoun po yung nasa unahan ng ating pattern. Okay po? Ngayon po, kung mapapansin nyo, sinabi ko, ginamit kong adjective. Okay? Pag sinabi kong ginamit kong adjective, meron po yan na tinutukoy na salita. At ang salitang tinutukoy po niyan ay maaaring noun. Ito pong kasunod. Na ang adjective po ay tagadagdag ng ideya sa tinutukoy niyang noun. Okay? So kung mapapansin nyo, itong phone na salita ay itinuturo nitong salitang itong. Okay? So nakakapagbigay ng ideya itong salitang itong dito sa phone. Nalalaman mo kung aling phone yung pinag-uusapan natin. Okay? So, may connection sila sa bawat isa. At itong salitang itong ay ginamit kong adjective kasi itong phone ay noun. Ang adjective po ay may karapatan na magdagdag ideya sa noun. Yun ang tatandaan nyo, ha? So, itong phone, yan po ay binigyan natin, yan po ay pangalan ng bagay. At kapag nagbibigay tayo ng pangalan o ngalan ng bagay, ang tawag po doon ay noun. Okay? Pag tinignan nyo sa dictionary itong phone, ang ibibigay sa inyong uri ay noun. So kung mapapansin nyo, ang noun po ay sumunod sa demonstrative pronoun, kaya isusunod lang po natin itong phone sa ating demonstrative pronoun na this. Kaya naging this phone, itong phone. Okay po? Ngayon, dito naman tayo sa salitang I. Lagi ko sa inyo itinuturo, ang I ay maaaring gamitin bilang linking verb. Okay? At ang linking verb po, bago tayo gumamit niyan, dapat alamin nyo po muna ang tense na ginagamit natin. At ang tense po natin ay present tense. At ang present tense po na linking verb ay maaaring am, yung am, is, o kaya are. So, tatlo lang po yung pamimilian nyo dito sa ating aralin ngayon. So yung linking verb po ay bumabase sa kung anong noun po ang ating ginamit. At ang ating ginamit po ay phone at isa lang po ang bilang yan. Kapag isa lang po yung bilang ng noun natin, is po ang gagamitin nyo. Pero kung marami, katulad ng bags, mga bag, are po ang gagamitin nyo. Okay?
Yung am naman o m na sinasabi ko ay ginagamit naman po sa pronoun I yun. Kaya hindi natin gagamitin yun ngayon. Kasi ang ating ginagamit po ay noun dito sa ating pattern, hindi pronoun. Okay? So, itong ay tinranslate ko po bilang is. Okay? So, naipaliwanag ko na po kung bakit naging is. Kasi, mula po yan sa present tense na linking verb. Okay? Ngayon naman po, dito naman po tayo sa salitang hindi. Ang hindi po ay maaari nating i-translate bilang not. Na ang uri po niyan ay adverb. Okay? Na kung saan ay negatibo. Negatibo po yung naibibigay nating ideya kapag tayo po ay gumamit ng hindi o not. Na tumutulong po yan dito sa salitang is o ay para masabi natin na yung ating pinag-uusapan ay may negatibong ideya. Okay? So itong hindi, yan po ay kaparehan nitong ay. Tapos itong kaparehan naman ay phone. Okay? So, makikitandaan ha. Tapos, dito naman tayo sa salitang akin. Ang akin po ay kapag tinignan nyo sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ay pronoun pa rin. So, dapat alam nyo ng eksakto kung anong klaseng pronoun yan. Kapag nag-aral kayo ng parts of speech, ang ibibigay po sa inyo ay possessive pronoun. Ang akin po o mine ay nakakabilang sa tinatawag na possessive pronoun. So ngayon, alam na natin kung saan talaga nakaposisyon yung possessive pronoun. Okay? Bago nga pala yan, yung hindi po ay isusunod po natin sa linking verb. Kaya yan, is not. Okay? So, ito pong akin kapag in English ay mine. Okay? Pag tinignan sa dictionary, pronoun. Kapag inalam ng eksakto kung anong klaseng pronoun, possessive pronoun. Okay? So, ang possessive pronoun naman po ay para maipaalam kung kanino o sino ang nagmamay-ari. At sinasabi nyo nga po ay akin o mine. Okay po? So yan na. Na-translate na po natin ng tama yan. Itong phone ay hindi akin. Ang tama pong pagkakatranslate ay ito. This phone is not mine. So ganyan lang po kasimple. Kung meron kayong ganitong klaseng pattern. Okay? So sana natutunan nyo yung technique ko kung paano ako mag-isip o mag-analisa. Okay? Para malaman agad kung paano i-translate ng tama yung English yung Tagalog sa English. Okay po? So, gusto nyo, isa pang halimbawa, ito. Yung yang, pag yan ay in English nyo, that po yan. Possessive pronoun yan. Kaya yun, nasa unahan. Yung I, yun po ay linking verb. At yung linking verb po natin gagamitin ay is. Okay? Na kung saan ay tumutukoy po sa noun na isa lang ang bilang. Kung mapapansin nyo, yung payong po natin na isa lang ang bilang, umbrella, kaya is po ang ipaparehan nyo. Tapos, nakalagay dito ay hindi, kaya not. Tapos yung kanya naman po, kung lalaki, his ang gagamitin nyo. Kung babae, hers. Para sa kanya. Okay? So, yung payong ay hindi kanya. That umbrella is not hers kung babae. Kung his ang ginamit nyo, lalaki naman para sa kanya. Okay? Ngayon, itong those, demonstrative pronoun din po yan. Ginagamit naman po ito sa pangmaramihang bilang na noun. Kaya kung mapapansin nyo, ang kasunod niya ay bags. Ibig sabihin, mga bag. So, marami ang bilang ng mga bag. Kaya, ang gagamitin nyo ay those. Kasi ito pong this at saka that ginagamit sa pang-isahang noun. Pero pag pangmaramihang noun, those po ang gagamitin nyo naman. Okay? So, yung mga bag, those bags. Okay? Tapos yung I, ang ginamit ko po ay are kasi yung noun po natin ay marami ng bilang. Tapos yung hindi, not. Tapos yung kanila, theirs. Yung mga bag ay hindi kanila. Those bags are not theirs. Okay? So, sana makikipag-aralan po ng maigi itong ating leksyon. Makikitandaan po yung tamang pagkasunsod ng mga salita sa ating pattern kasi napakalaking tulong po niyan. Okay po? Maraming salamat po.